Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang kalusugan ng ating mga bato gamit ang simpleng munggo. Madalas nating iniisip na ang munggo ay para lang sa ginataang munggo o pangpalamig tuwing tag-init, di ba? Pero ang totoo, mayroon itong kapangyarihan na siguradong ikagugulat ninyo. Kung alam natin ang tamang paraan ng pagbababat ng munggo na may balat pa, ang bisa nitong magpabata at magpagaling ng bato ay tataas ng 30 beses. Pinatunayan ng agham na ang proseso ng pagbababad at pagpapausbong ay nagpapagising sa lahat ng enzim na natutulog sa loob ng buto. Ang prosesong ito ay naglalabas ng malaking dami ng antioksidan na phytexin na tumutulong magpagaling sa mga nasirang filter ng bato, nag-aalis ng naipong toxins, at lalo na nagpapababa ang creatinine level ng napakabilis. Sa isang dakot lang munggo na mura at pamilyar sa ating kusina, kaya nating gawin ito sa bahay. Marami siguro sa inyo ang nagtataka, paano ba ito gawin ng tama? Bilang isang doktor na may 35 taong karanasan sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may diabetes na mahigit 50 taong gulang, naintindihan ko ang pagod at pag-alala ng marami. Noong nakaraang buwan, mayroon akong pasyenteng si Mang Tonyo, 62 taong gulang. Dumating si Mang Tonyo sa aking klinika na mukhang pagod at nanghihina dahil halos isang buwan na siyang gumigising sa gabi para umihinga 4 hanggang 5 beses. Pabago-bago ang kanyang blood sugar, kasama ang mataas na creatinine sa dugo na nagpapahiwatig ng matinding paghina ng kidney function. Tinuruan ko si Mang Tonyo ngang espesyal na paraan ng pagbababat ng munggo na ito kasama ang kasalukuyang gamutan. Napakagulat, pagkatapos lang ng maikling panahon, tumawag siya sa akin na masayang-masaya. "Doktor, nakatulog ako ng mahimbing kagabi, gumaan ang pakiramdam ko." Ikinukwento ko ang tunay na pangyayaring ito upang maintindihan natin na ang kidney complications sa mga may diabetes ay lubhang mapanganib at walang pinipili. Ngunit minsan, ang solusyon ay nasa mismong kusina lang natin. Kung sa tingin ninyo ay angkop ang paksang ito sa inyong maalalahanin, mangyaring mag-subscribe sa aking channel upang mas marami akong may bahaging kapakipakinabang na kaalaman. Kapag ang blood sugar ninyo ay patuloy na nananatili sa mataas na antas ng matagal, ang ating dugo ay lumalapot na parang sirup. Ito ay lumilikha na napakalaking presyon na pumipilit sa dalawang bato na magtrabaho ng walang tigil upang i-filter ang labis na asukal at ilabas ito. Ang kinahinatnan nito ay ang malubhang pinsala sa mga glomeruling bato na humahantong sa madalas na pag-ihi sa gabi, pag-ihi na may bula, at nagpapataas ng creatinine sa dugo. Ang pinaka-napapanatiling solusyon sa puntong ito ay hindi lamang ang pag-inom ng gamot na nagpapababa ng sukal kundi ang pag-alam din ng paraan upang palamigin at magbigay ng nutrients upang maibalik ang selula ng bato mula sa loob. Ang isang maliit na tip ay, sanayin ninyo ang inyong sarili na obserbahan ang inyong ihi tuwing umaga pagising. Kung makakita kayo ngang maraming puting bula na lumulutang at matagal mawala, iyon ang senyales na humihingi ng tulong ang inyong bato. Huwag na huwag balewalain ang senyales na ito. Ngunit may magtatanong kaagad, kung mahina ang bato, paano gamitin ang munggo para makabawi? Ayon sa mga tunay na datos ng pananaliksik tungkol sa mga gawi sa pagkain, halos 70% ng matatanda sa ating bansa ang may parehong gawi kapag gumagamit ng munggo, binabad ito sa tubig para matuklap ang balat, pagkatapos ay nililinisan ng husto ang berdeng balat sa labas. Madalas ninyong iniisip na ang pagkain ng dilaw na bahagi ng buto sa loob ay mas malambot, mas masarap lutuin sa ginataang munggo o panghimagas, at mas madaling tunawin. Ngunit alam ninyo ba? Ang ugaling ito na tila normal at malinis ay ang pinakamalaking dahilan kung bakit ang butong munggo ay nawawalan ng halos lahat ng therapeutic effect at kakayahang magpagaling ng panloop na organo. Maingat na pinag-aralan ngang agham at ipinapakita na ang lahat ng pinakamahalagang essence ng buto, lalo na ang flavonoid bioactive compounds,
isang napakalakas na natural na antioksidan na tumutulong labanan ang pamamaga, pinoprotektahan ang sistemang napakalit at pinong microvessels sa loob ng filter ng bato ay nasa manipis na berdeng balat sa labas. Kapag aksidenteng itinapon natin ang balat na ito, ang munggo ay puro starch na lang. Kapag kinain ng maamay diabetes, maari pa itong magpataas ng blood sugar. Sa makatuwid, ang obligadong solusyon dito ay upang mapabuti ang bato, kailangan nating gumamit ng buong munggo na may balat pa. Kapag inilapat ninyo ng tama ang pangunahing prinsipyo na ito, ang maliit na buto ay hindi lamang nakakatulong magpababang menan, mag-detoxifying katawan, kundi gumagana rin na parang isang masipag na makina na naglilinis, tumutulong sa bato na salain ang lahat ng dumi at toxins, at binabawasan ang workload ng glomeruli ng napakabisa. Mukha itong komplikado at mahirap gawin, ngunit sa totoo lang, mas madali ang paraan kaysa sa iniisip natin. Gayunpaman, sa totoo lang, may isa pang napakapanganib na pagkakamali na ginagawang maraming tao araw-araw nang hindi nalalaman. Ang pagkakamaling ito ay napakadelikado na tahimik itong kumukuhang buhaing bato. Iyan ang ugali na pakuluan ang munggo ng matagal sa kalan para lumambot ito o lutuin ito bilang panghimagas at magdagdag ng maraming asukal para maging matamis at masarap. Ano ang resulta ng maling paranang pagluluto na ito? Ang matagal na pagkulo sa mataas na temperatura ay ganap na sisira sa istruktura ng kapakipakinabang na enzyme na kakagising pa lang sa loob ng buto. Mas mapanganib, ang napakaraming asukal na iniinom ninyo sa nga panghimagas na iyon ay mismong kalaban ng mapasenteng may diabetes. Ito ay kaagad na magpapataas ng blood sugar ng mabilis. Ang mataas na blood sugar ay patuloy na lilikhang isang vicious cycle na pumipilit sa bato na magtrabaho ng labis upang ilabas ang labis na asukal na nagiging sanhi upang ang mahina ng bato ay mas lalong masira at manghina. Kaya ano ang pinakatamang paraan upang iwasto ito? Upang mapanatili ang buong therapeutic effect, huwag nating lutuin at kainin ng may asukal. Sa halip, kailangan nating gamitin ang paraan ng pagbababat upang pasulputin ang sprouts, para magkaroon ng maliit na ugat ang buto at muling buhayin ang lahat ng nutrients, pagkatapos ay i-brew ang tubig para inumin na parang pang-araw-araw na tsaa. Ngayon, mangyaring umupo at maglaan ng kaunting oras at ating suriin ng mas malalim ang tatlong kamanghamanghang paraan ng pagbababat ng munggo na makatulong sa pagbuhay muli ng bato. Maraming pasyente ang nag-aalala at nagtatanong sa akin, Dr. Bagani, mahina ang tiyan ko, madalas akong bloated, hirap akong tunawin ang pagkain. At ngayon, kung kakain ako ng munggo na malamig, baka makaroon ako ng sakit sa tiyan at magtay. Paano ito? Lubos kong naiintindihan ang pag-alala na ito. At ang pinakamagandang sagot ay nasa unang paraan ng pagbababad, ang kombinasyon ng munggo at sariwang luya. Ang luya ay natural na mainit, kaya kapag pinagsama, ito ay magsisilbing magbalanse sa lamig ng munggo na nagiging sanhi upang ang ating tiyan ay maging comfortable. Ipinakita rin nga pag-aral sa Oriental Medicine na ang matalinong kombinasyong ito ay nagdudulot epekto pagpapainit ang kidney yang na nangahulugang nagpapainit sa pantok at bato, kaya tumutulong na mabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Napakasimple ng iminungkahing aplikasyon para sa inyo. Kumuha kayo ng 50 gramo ng munggo na may balat, ibabat sa maligamgam na tubig sa loob ng 8 oras hanggang sa makita ninyong may maliliit na ugat na lumabas sa buto. Pagkatapos ay pakuluan ang munggo na ito kasama ang 500 ml distilled water at magdagdag ng 3 hiwang sariwang luya, pakuluan ng mahina sa loob ng 15 minuto. Sa oras na ito, mayroon akong isang linya ng teksto sa screen na nagsasabing pinapainit ang tiyan, binabawasan ang pag-ihi sa gabi. Maaari ninyong kunin ang inyong telepono at kumuhang screenshot ngayon upang matandaan ang resipe. Matapos matulungan ng unang paraan na mapainit ang tiyan at panto,
kailangan natin ng ikalawang paraan upang makumpleto ang mekanismo ng paglilinis para sa bato. Balik tayo sa kwento ni Mang Tonyo kanina na aking nabanggit. Minsan, malungkot niyang ibinahagi sa akin na dahil sa labis na pagmamadali na gumaling sa kanyang sakit, madalas siyang bumili ng halamang gamot na walang malinaw na pinakmulan na ibinebenta sa palengke at niluluto niya ito upang inumin sa pag-asang mapabuti ang kanyang bato. Pagkarinig nito, pinayuhan ko siyang ihinto kaagad ang napakapanganib na ugaling iyon. Ang pag-inom ng walang pahintulot ng halaman na walang malinaw na dosis o therapeutic properties ay lalo lamang magpapalala sa mahina ng bato. Sa halip, gumamit kayo kaagad ng mas ligtas na paraan, munggo na sinamahan ng buhok ng mais. Kung susuriin natin ng mas malalim, matagal nang itinuturing ng tradisyonal na gamot ang buho ng mais bilang ginto na kaloob ng langit sa pagsuporta sa diuretic effect, pagtunaw ng maliliit na bato sa bato, at lalo na sa pagpapababa ng blood sugar. Kapag pinakuluan ang buhok ng mais kasama ang munggo na mais sprouts, ang perpektong tambalang ito ay gagana na parang isang mahiwagang walis. Lilinisin nito ang bawat capillary, lilinisin ang lahat ng dumi, uric acid, at lalo na ilalabas nito ang labis na creatinine sa dugo. Ipinapangako ko sa inyo, kung gagamitin ninyo ang tamang dosage ng 50 gramo ng munggo na mais sprouts at 20 gramo ng pinatuyong buho ng mais, pakuluan ito upang makakuhang humigit kumulang 600 ml tubig upang inumin ng paunti-unti sa buong araw. Pagkatapos lang ng maikling panahon, mararamdaman ninyong gumaan ang inyong katawan at ang inyong bato ay magiging mas malusog. Dito, gusto kong magtanong ng mabilis. Sino sa inyo ang nanonood ng video na ito ang nakainom ng ang tubig ng buhok ng mais? Mangyaring mag-iwan ng numero 1 at ibahagi ang inyong tunay na karanasan sa seksyon ng komento para sa akin at sa iba pa. Kung ikukumpara ang pag-inom ng ordinaryong tubig sa isang baso ng munggo at buhok ng mais na inumin, kaagad ninyong makikita ang isang napakalinaw na pagkakaiba. Ang ordinaryong tubig, kapag pumasok sa katawan, ay pangunahing naglilinis at lumilikha ang ihi upang mailabas. Ngunit ang munggo na sinamahan ng buhok ng mais na inumin ay ibang-iba. Nagdadala ito ang maraming natural bioactive compounds na pumapasok at kumakapit sa bawat daluyan ng dugo, gumagana na parang malambot na brush, dahan-dahang nililinis ang mga nakakapit na asukal at toxins sa lupngang. Glomerulingang, mga may diabetes, sa lupngang maraming taon. Naalala ko pa ang maligayang ngiti ni Mang Tonyo nang bumalik siya para sa follow-up. Ibinahagi niya sa akin na pagkatapos lamang ng isang linggo ng pag-inom ng inuming ito, napansin niyang mas malinaw ang kanyang ihi, at lalo na, wala na ang masangsang na amoy na dati niyang nararanasan. Ang pakiramdam ng gaan at ginhawa mula sa loob ng katawan ay nagdulot sa kanya upang masarap kumain at makatulog ng mahimbing. Mayroong isang maliit na tip kapag uminom ganitong uring inumin na kailangan ninyong bigyang pansin. Inumin natin ito ng paunti-unti tuwing umaga at hapon. Huwag na huwag ninyong inumin ang buong baso ng sabay-sabay para matapos lang, mga kaibigan. Ang pag-inom ng dahan-dahan ay makakatulong na unti-unting maabsorb ang nutrients at makakaroon ng oras ang bato upang maabsorb at mag-filter ng hindi nalalagay sa labis na trabaho. Huwag kayong magatubiling bumili ng mga sangkap sa palengke at subukan ito bukas. Sigurado akong makakakita kayo ng pagbabago. Pagkarinig nito, siguradong may magtatanong, paano kung ang blood sugar ko ay tumataas at mainit ang pakiramdam ko sa lahat ng oras? Anong paraan ang dapat kong gawin upang mas mapababa ito? Iyan ang oras na kailangan natin, ang solusyon bilang 3. Kaya paano natin mapapalusog at may babalik ang vitality ng filter ng bato para sa mga may diabetes ng matagal na payat, bumababa ang timbang, at madalas na nakakaramdam ng init sa loob ng katawan? Ang sagot ay nasa paraan ng song daw, ibig sabihin, ang pagpapalusog sa kidneyin sa pamamagitan ng pagsasama ang 30 gramo ang munggo at 30 gramo ang green core black beans. Sa tradisyonal na gamot sa silangan,
ang itim na pagkain ay direktang pumapasok sa meridian ng bato. Kung hindi ninyo alam kung paano magdagdag ng nutrients mula sa mga itim na buto tulad ng green core black beans, ang bato na nagtatrabaho ng labis upang mapangasiwaan ang mataas na blood sugar ay unti-unting manghina at liliit. Darating ang isang punto na kapag permanente nang nasira ang bato, haharapin ninyo ang panganib ng dialysis na parehong masakit at napakamahal. Napakadali ngang pagawangang song daw inumin na ito. Hugasan ninyo ng malinis ang 2 uringang beans at ibabat ng magdamag sa lubeng 8 hanggang 10 oras hanggang sa makita ninyong may maliliit na ugat na lumabas sa buto. Pagkatapos ay salain ito upang maalis ang tubig. Pagkatapos ay ilagay sa kawali at i-roast ng pantay hanggang sa maging mabango. Sa huli, ay brew ang naros na beans sa 1 litro ngang kumukulong tubig. Takpan ng mahigpit tulad ng paggawa ninyo ngang pang-araw-araw na tsaa. Gayunpaman, mayroon akong isang maliit na babala, huwag na huwag magdagdag ng anumang rock sugar o 1 kutsarang asukal sa inuming ito. Ang pag-inom ng natural at walang asukal ang pinakamainam. Mangyaring manatili at patuloy na panuorin ang susunod na bahagi dahil sa dulong video, ibubuhat ko ang mahahalagang paalala kapag ginagamit ang herbal na lunas na ito upang ang lahat ay maging malusog lamang at hindi magkaroon ng karagdagang sakit. Gayunpaman, mayroong isang napakapanganib na pagkakamali na ginagawang maraming tao. Iyan ay kapag nakita nilang napakabisang inuming ito, kaya labis silang nasasabik at niluluto ito upang inumin na kapalit ng ordinaryong tubig araw-araw o inumin ng mabilis kapag gutom na gutom. Ang agarang kinahinatnan ay ang biglaang pagbabang presyo ng dugo, pagkirot ng tiyan, at paginang katawan. Ang tamang paraan ay uminom lamang ngang humigit kumulang 500 hanggang 700 ml ngam inuming ito araw-araw, at tandaan na inumin ito pagkatapos ngang pagkain sa loob ngang 30 minuto. Upang maabsorb ng lubusan ang nutrients, mari ninyong tandaan ang maliit na tip na ito. Ang inuming munggo na may sprouts ay isang gintong inumin na napakabuti para sa mga may high blood pressure, diabetes, o madalas na nakakaramdam ngang init sa loob ngang katawan. Dito, nais ko ring magtatag ngang isang napakahalagang no misunderstanding zone. Ang mainuming galing sa halaman na ito ay ganap na mga pantulong na pamamaraan upang palusugin at ibalik ang natural na kalusugan, at hindi dapat palitan ang paggamot o mga reseta ng isang espesyalista. Ang sinumang may mahinang tiyan tiyuhin na palaging malamig ang tiyan, hirap sa pagtunaw ang pagkain, may matinding pagtatay, o may kasaysayan ng napakababang presyon ng dugo, ay dapat na huminto pansamantala at huwag na huwag itong gamitin. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, ibubuhat ko ang detalyadong iskedyulang pag-inom para madaling sundin ang lahat. Palagi kong sinasabi na gaano man kahalaga ang isang herbal na lunas, kung inumin ito sa maling oras, mawawala ang 50% tunay nitong epekto. Batay sa natural na circadian rhythm katawan, ang ating 2 bato ay gumagana at naglalabas ngang toxins ng pinakamahusay sa araw. Kaya inihanda ko ang isang na-optimize na oras-oras na checklist para sa inyo. Pagkagising sa umaga, uminom lamang 1 basong maligamgam na tubig upang linisin ang bituka pagkatapos ngang mahabang gabi. Sa golden hour, mula 9:00 AM hanggang 3:00 PM, ito ang oras para uminom ngang munggo na inumin ng paunti-unti. Kapag medyo nauhaw, humigop ngang kaunti upang unti-unting palamigin ang mga selulang bato. Pagdating ng 00:00 PM, kailangan ninyong ihinto ang pag-inom ng maraming tubig. Napakahalaga nito upang maiwasan ang paglikha ng karagdagang presyon sa pantok sa gabi na nagpapahintulot sa bato na lubos na magpahinga. Ang pinakamahusay na benepisyo na siyentipikong schedule na ito ay makakakuha kayo na malalim na pagtulog, hindi na kayo magigising dahil sa madalas na paghihisa gabi. Pagkagising bukas ngang umaga, ang inyong katawan ay magiging punong sigla at napakagaan. Mangyaring kumuha ng health notebook at maingat na isulat ang schedule na ito. Subukang ipikit ang inyong mga mata
at isipin. Isang umaga pagising, uminom ngang isang tasa ngang mabango at purong munggo na may sprouts na tsaa, ang katawan ay gumaan at ang dalawang bato sa loop ay tila humihinga at nabuhay muli. Napakasarap, di ba? Balikan natin sandali ang pinagdaanan natin sa video na ito. Nagsimula ang ating kwento sa mga tahimik na takot, mga pag-alala tungkol sa mapaminsalang komplikasyon ng kidney failure na dulot ng diabetes. Iyon ang mga araw at gabi ngang pagod na dumaan sa hindi mabilang na mahabang gabi ngang pagising, pagkabahala, at kawalan ng tulog dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi, at ang rurok ng takot, ang pinakamataas na sandali na nagdulot sa atin ng labis na pagkabahala, ay ang pagkakataon. Nahawak natin ang resulta ng blood test at narinig mula sa doktor na ang creatinine level sa dugo ay tumataas sa alarming red level. Ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan, ang takot sa anino ng kidney failure at dialysis na nakabitin sa ulo. Naniniwala ako na ang sinuman sa ganoong sitwasyon ay lubos na mabibigo. Ngunit mga kaibigan, mas maliwanag na ngayon ang lahat. Sa gitna ng mga paghihirap at pag-aalala na iyon, nakahanap tayong isang ligtas at napakagaan na paraan. Sa tatlong kamanghamanghang paraan ngang pagbababat ng munggo na ibinahagi ko, mula sa pagbababat ng munggo na may sprouts kasama ang sariwang luya upang mapainit ang tiyan at maalis ang lamig, hanggang sa pagsasama ng buhok ng mais upang lumihang ang isang diuretic filtration upang ilabas ang mga dumi, at sa wakas, ang paraan ng songdaw na binabad kasama ang green core black beans upang mapalusok ang kidney yin at may balik ang vitality. Kumpleto ninyo ng hawak ang gintong susi upang protektahan ang inyong kalusugan at buhay sa mismong tahanan. Sa tatlong napakagandang paraan na nabanggit, anong paraan sa tingin ninyo ang pinakamadaling gamitin? Makomentong numero 1, 2, o 3 sa ibaba. Nga kaibigan, kapag tumanda na tayo, ang kalusugan sa pagtanda ang tunay na pinakamahalagang kayamanan na walang anumang halaga ng pera ang makakabili. Alam ko na sa labas, marami pa ring mga kababayan natin na tahimik na nagtitiis at nakikipaglaban sa mga nakakabahalang komplikasyon ng diabetes at sa banggungot ng pag-ihi sa gabi. Kaya, umaasa ako na sasama kayo sa akin sa paggawang isang napakahalagang bagay. Pakishare ang video na ito sa mga kababayan natin na may diabetes, high blood pressure, o pananakit ng buto sa mga grupo ngang matatanda upang maikalat ang ligtas na halamang gamot na ito at matulungan silang mabawasan ang kanilang sakit. Ang isang pagbabahagi ninyo ay maaring aksidenteng makasalba ang kalusugan ng isang taong desperadong naghahanap ng solusyon. At huwag kayong umalis nang hindi nag-subscribe sa aking channel upang samahan ako. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang 7 inumin pagkatapos ng almusal na makatulong na mapanatili ang blood sugar ng maayos sa buong araw. Tandaan ninyong panorin. Paalam sa inyong lahat. Nais ko sa inyong lahat ang mabuting kalusugan, kapayapaan, at makita-kita tayo sa susunod na video.